At yan guys, bilang part tayo ng isang community sa OFW, ay i-explain ko sa inyo ang kahalagahan ng inyong gagawin na pag-invest para sa sarili nyo. So sa ibang mga part ng mga videos ko, binanggit ko na magtatrabaho kayo sa ibang bansa, pinagdaanan ko rin yan, yung mga pinagdaanan nyo, kung paano kayo nagsanla ng ATM dyan sa Pilipinas, tapos nag-ibang bansa kayo, pagdating nyo na ibang bansa, bigay todo sa family, tapos bigay kay ganto, bigay kay ganyan. Umaasa kayo na pag-uwi nyo ng Pilipinas is babalik po yung pera na naibigay nyo para sa kanila, which is tanggalin na natin yung cultural Filipino mindset natin, tayong mga OFW, kasi alam natin sa sarili natin na pagbalik natin ng Pilipinas, we are not sure kung yung bang mga taong natulungan natin is magigibak ba sila, tutulungan ba din nila tayo kapag matanda na tayo. At kung meron man kayong inaasahan ng mga kapatid nyo na, for example, tutulong sa inyo sa inyong pagtanda, lalahanin nyo yung mga kapatid nyo po na yan, is tatanda rin yan. So kung ang edad nyo, ang gap ng edad nyo is 2 years, so kung kayo ay 60 na, so maaaring 58 na rin siya ng panahon na yun. Sino ang magsusupply sa kanya ng mga pangangailangan niya, maaaring mga anak niya? Alam nga naman na unahin kayo ng mga anak niya. Siyempre, unahin niyo yung magulang niya, di ba? So, tanggalin natin yung cultural mindset na kailangan maghihintay tayo ng tulong pabalik sa atin once na nakatulong tayo sa nasa Pilipinas. At yan nga po, kagaya ng binanggit ko sa inyo, pwede kayong magkuha ng inyong sariling insurance. So, magkano ang insurance ko as of now? So, ang insurance ko po per year, bilang OFW ko, is nasa 35,000. Pero pwede naman yung nasa 27,000 lang a year ko. Kaya lang, mas kinuha ko yung 35 kasi mas malaki kasi yung, halimbawa, makukuha ko pagtanda ko, makukuha ko every year pagtanda ko. So, mas malaki po yung value na makukuha ko. So, nakadepende yan sa inyo kung kaya nyo pa na mas taasan, so pwede nyo pang mas taasan. Yung iba nga kumukuha nasa 50,000. Pero ako kasi hanggang 35 lang. Pwede rin itong gawin na monthly, magbabayad ka. For example, ang kinuha mo yung nasa 2,600 pesos ang monthly. So, pwede po yun. Kung ang kukunin nyo naman is yung kagaya ng sa akin, I think nasa 3,500 per month. So, ang kagandahan kasi pag naka-yearly kagaya ng kinuha ko, meron kayong discount na at least nagre-range siya ng halos 2 months ang nadi-discount nyo para doon sa amount na ibabayad nyo. Babayaran ko rin naman siya. So, yun, kumuha na ako ng yearly. Yan yung isa sa pwede. So, insurance. I-insure nyo ang sarili nyo para sure kayo, once na nagkasakit kayo, once na dumating sa point na matanda na kayo, meron kayong perang darating sa inyo. So, parang inipon nyo lang siya na ang ipon na to is parang naka-healthcare kayo pero naka-investment siya if ever na hindi nyo siya nagamit in a long run. Nakagaya ng halimbawa, kagaya ko na 30 plus pa lang, tapos hindi naman ako nagkakasakit, hindi ko siya nagagamit. So yung pera na binabayad ko dito sa insurance na to, hindi siya nasasayang kasi once na hindi ko nagamit yung benefits ko for this year, so mapupunta po siya doon sa akin parang pinaka-investment. At yung investment na yun, syempre, nagko-compound interest or tumutubo siya. Okay, back naman tayo dito sa isa. Ito yung binabanggit ko naman sa inyo na kung gusto nyo naman is yung investment pagdating sa real estate. So dalawang klase kasi yung real estate natin. Pwedeng ang na-invest nyo or pwedeng kayo as OFW, nagpagawa na kayo ng bahay nyo, meron na kayong sariling lupa, pero nakatayo yung bahay nyo, nakatira yung family nyo, so hindi po siya investment. So wag kayong malilito guys doon, hindi siya investment. Ang investment ang tatawagin natin is yung investment na magbibigay o magpapasok ng pera sa'yo. Hindi ikaw ang maglalabas ng pera. Kasi alam naman natin, pag tayo ang tumira sa bahay, tayo ang magme-maintenance, tayo ang magpapagawa pag may naayos, tayo ang magbabayad ng tax. Unlike kapag kayo ay nagpapaupa, or ito yung tinatawag natin na investment in the other side, ito naman yung si uupa, magbibigay ng pera sa'yo, magbabayad ng upa sa'yo, and then monthly ay papasok yung pera sa account mo, and then once na bayaran ng tax, bayaran ng paggawa ng bahay, doon ka lang maglalabas ng pera. Nag-gets niyo ibig sabihin? Kung ang maintenance sa isang taon sa bahay, sabihin natin kunyari ay nasa 10,000 kasi paayos mo pintura, paayos mo ang doorknob, paayos mo yung ganito, pero pagdating naman doon sa ipinapasok niyang pera, magkano ba? 'Di ba?
Bigyan ko kayo guys ng sample ha. Kukuha kayo ng bahay. So, maraming hindi nakakalam nito kasi ganyan din ang utak ko dati. Kayo, nasa edad kayo ngayon, sabihin natin na 20 plus. Sa 20 na lang tayo, kunyari 23. Way back 2020, 23 ako noong panahon na yon na pinapakuha ko ng bahay. Hindi ako kumuha kasi ang thinking ko, pag kumuha ako niyan, 30 years from now, 53, saka ko lang matatapos yung bahay. Which is, pwede palang gawin to. 'Di ba? Gawin nyo ganito, kukuha kayo ng bahay ngayon. Pagkuha nyo ng bahay, dalawang klase po yung bahay, huwag kayo malilito. Isang pre-selling at isang RFO. Ang pre-selling, 2 to 3 years pa bago ma-turnover sa yung bahay. Nagbabayad ka na, pero wala pa yung bahay. So, gagawin pa yung bahay at matuturnover sa iyo 2 to 3 years pa from the date na nagbigay ka ng equity or ng down payment. Okay? So, ang RFO naman, second to, ito naman yung RFO, ready for occupancy. Ibig sabihin, nakatayo na yung bahay, nandyan na yung bahay, as in, pwede mo na siyang tirhan within 6 months. Para na lang ayusin yung mga papers, kaya meron siyang time na 6 months. Yun yung pagkakaiba niya. Pero, pagdating sa selling price niya, magkaiba po siya. Ang pre-selling mas mura. Kung ang pre-selling makukuha mo ng 1 million ang total contract price, ang iyo namang RFO ay pwedeng umabot ng 2 to 2.5 million. So, pag kukuha ka ng ganitong investment, kailangan mo ba ng malaking kapital or kailangan mo ba na maghanda ng malaking pera? No, hindi po. Ngayon, ganito yan. Once na nakakuha kayo ng inyong agent, kumuha kayo ng broker na mag-aasikaso sa inyo, may kakilala kayo, something like that. Kung ang inyong reservation fee is 5,000 pesos, dapat at that time na nakipag-usap kayo sa kanila, meron kayong on the spot na 5,000 pesos. Kung sakali naman na 10,000 ang inyong reservation fee, dapat meron kayong automatic 10,000 pesos on the spot po yun. Ayun. What if gusto mong nagbago isip mo? Ayaw mo na siyang ituloy. So guys, non-refundable ang reservation fee. Okay? Now, kung gusto mo naman siyang ituloy, paano naman yun ang susunod na process? After a month, magsisimula ka na ng equity or yung tinatawag nila na down payment. So, ito yung pauna na ibibigay mo kay developer. Meron siyang maibigay sa inyo, for example, 1 million yung inyong total contract price ng bahay. Ngayon, yung 1 million na yon kailangan nila ng 100,000 na equity. So, yung equity na yun, 100,000, i-divide yun kung ilang years yung parang binibigay nila na allotted na months sa inyo. For example, within 24 months, kailangan mabayaran mo ang 100,000 pesos. Guys, ganun yung scenario ng investment dito. So, kapag gusto nyo i-advance ng halimbawa, for example, kumuha kayo ng bahay sa ganyan, tapos i-advance nyo. So, pwede rin natin yung pag-usapan. So, puntahan natin yung next video natin. So, doon natin siya i-tackle kung paano.